good morning and happy Sunday. So, happy Sunday. Hanak mang ruginuhan nga umisam amin. Mata. Nakangiting mga mata. Ayan. Habang agdangdangagak iti testimony. Kasi talagang ti testimony is very, when we say testimony, ito yung praise report, it's either na mga answered prayers, mga pinagpe-pray pa lang, or yung mga hindi in-answer ni Lord, they are also answered prayer. Kasi yun, iti way ni Lord, ti pa nag-answer na iti prayers tayo. Tapos, while listening to Risa, rinugyan na, kung nakakastakot, ay ala, nag-timing dyan share ni Risa, dyan i-share ko tata. Dahil i-share ko tata, dapat nga i-share ko idi Sunday. Kasi, yun ang closing nung series natin na usapang Next Generation. Pero gaputa na i-timing nga Sunday ni November 1 ko na, parang high time na pag-usapan yung facts and truths ng Halloween. So, dyan na i-share ko last week is about Halloween, na Halloween has nothing to do with us Christians. One, ti Christmas, ti Easter, kasla pagan feast din siya. Pero, at least, with Christmas, as long as you do not miss the point, as long as you celebrate Christmas with Jesus at the center of it, and with Easter, as long as pinoportray dito yung, yes, Jesus died, but He rose again, there's resurrection, then there's victory over death. Nandun sa picture, si Jesus. Pero with Halloween, wala. Ang nag-glorify dito ay ang mga evil spirits. So, DJT na i-share ko di last Sunday. Tapos, dahito sharing ko kumatata, iso dapat de last Sunday. Pero, now I realize nga, there is a reason kung bakit may delay. Kasi, yung i-share ko ngayon, ang title niya is, For Children Too. So, taas ang kamay ng mga children. May isa, dua, taas ang kamay ng mga children, and then we have 2 babies, and then ni Casey. So, for children too. Pero lahat tayo mga anak, tama? Hindi tayo lahat magulang, pero lahat tayo ay anak. Tama? Awan tayo dito ilubong na awan iti parents tayo. So, before I start my sharing, kindly recall a time nga adda iti inbilin, inbaon, or imbaga ni nanang wano ni tatang mo, nga agtukyag ajay riknam nga mangsurot kanyada, pero gapo tanan ng kantatang mo isoda, sinurot mo. So, think of a time na merong inutos sa'yo, sinabi ang parents mo, ayaw mong sundin, pero dahil parents mo sila, sinunod mo. The Gayman Youth. May isa nga youth. Volunteer. Talo kayo. Upat. Pati gayam ni Badet. May tawag kung may salsali ni Badet iti youth. Ay, mali-libata. Mali-libata nga youth gayam. Kung gayam na-realize ko. Okay. Sige, upat nga youth. Think of a time na ayaw mo silang sundin, pero sinunod mo. Ni Pauline, sige. Tapos ni Badet to. Tadangdangan ni Auntie Ruby. Sinunod mo? Oo, sinunod mo. Kahit ayaw mo. Awan? Sinurot mo. Oray numantayhan mo kayat. Ilbaunda ka nga karamidam de jay. Ganha mo nga kaya hanga ka direct na. Pero marami. Parents mo isuda. Yun, meron. Wad. Gapot ta parents mo. Sige malanganan. Siguro ti pinakakwakin niya siguro nga sinunod ko ng pumat nga kayat. Siguro di time nga
amo tayo ti Yutan, di ba? Di kita jowa-jowa. Isoda, syempre ibagada nga madida kay, kasjay madida kaya nung adamat di time nga sundom mat soda. Kaso kasda Labag sa kalooban. kasda madim kasda kaya mo ngay kat i-direct ikong sinyala kasjay. Nung siguro di ay matikin niya nga di ibagbagadang hanap kay nga agwang nung sunsundo soda pero labag sa kalooban. As Labag. Awan ni Auntie Jem magami nga. Ni Badet. Sige, ni Badet. Sakat, kamat, nagbabaw lang dyan ginaw. Sabi ko mga ginaw ka nang madangan. Nababaw lang. Pero naginaw ka. Ang mga siya nangan. Gamin. Oo, tama. Sige, so, itibiyag iti may isang anak. Talagang adadagijay times nga nagregat ti sumurot. Pero, sabi ng Ephesians 6:1-3. Iso na-i-share ko idi malam gamin nagbati kanyak ta dapat dayto iti na-i-share ko di Sunday. Ephesians 6:1-3 ko na. Children. So, lahat naman tayo, children. Tayo ang kausap ng ni Lord. So, children, obey your parents in the Lord. For this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. So, dapat ada dito'y dagijay obing nga daduma. Ada to'y kuma ni angel. Tapno mga ganamot. Very simple, di ba? We live kasi in a world nga napunpuno iti rebellion. Pero youth do not be condemned, tadamagan tayo man tinanang kantatang tayo, uray isuda, nagdalananda. There was also a point in their life nga di direct na dakat agrebelde. Kasi nga, as humans, bilang tao, talaga, kasla nga kwa tayo ngay. Adda ngay, kasi even the very beginning of time, ni Adam, kani Eve, they rebel. Nagrebelde da ka ni Lord. Kasi sabi ni Lord, pwede niyong kainin lahat, except yung bunga ng kahoy na nasa center ng garden. Dahil pag kinain nyo, mamamatay kayo. No kuma, tahanda nga nagrebelde, awan ko mati fall of man. Haan ko mga na iba ti destiny ti tao. So, even the very beginning of time, rebellion is present already. Ngam, we need to take note nga ti rebellion is an enemy. Rebellion against the government. Diba? Saan natin nakikita ang mga rebelde? Nagtatago. Nasa kagubatan. Kasi konkontraan nati gobyerno tayo. Medyo marigatan da sumurot. Even our leaders no duma agrebelde da. So we live in a world where rebellion is very much celebrated. Imbis nga ibain mo ti kinarebeldem, adda talaga dijay ngay kasla nga ipanakkel mo. Kasi para sa kanila, it is a sign of strength. It is a sign of power. No kinontram ni nanang kantatang mo or kinontram ti authority, ibig sabihin, mas mataas ka. Kaya dapat na i-celebrate or ipagbunyi pala ang pagiging rebelde. Yan ang sinasabi ng mundong ito. Parang yun yung, it's the right thing to do. Yun yung tamang gawin para maipakita mo na strong ka. Though this is our natural tendency as fallen beings, na sinasabi ng Proverbs 22:15, the Bible commands us to do the otherwise.
Ito ang sigaw ng mundo. Sige, agrebelde ka. Kasi pag rebelde ka, strong ka. Pag rebelde ka, matapang ka. Pag rebelde ka, independent ka. Kapag rebelde ka, ibig sabihin, mas mataas ka kesa doon sa authority. Yan ang sinasabi ng mundo. But, the Bible commands us to do the otherwise. Ang sinasabi ng Bible ay obey. Yon ang kabaliktaran ng rebellion. Obey. So everybody say obey. In Tagalog, sumunod. In Iloco, sumurot. Agtungpal. So, the Bible commands us to do the otherwise and take the higher way, which is to obey. But, why do we need to obey? Ano ang benefits ng pag-obey? So, ang context natin ay obeying our parents. Pero, pwede ding isama yung obeying the authority. Kunwari, sa bahay, you obey your parents. Sa school, you obey your teacher. Pag nasa labas ka, nasa community ka, you have to obey your leader. Ano ang benefits ng pag-obey? Kanina, pagsangpot topic tayo is about the permit. Agtukyag direct na, 'di ba? Sayang naman yung 130. Pag merienda tayo lang kuman, 'di ba? Yung 130 na pambayad natin ng permit. Pero dahil yun ang sinasabi ng ating authority, uray no kaslamadi, maditirek na, masayangan tayo, pero we need to follow, we need to obey. Kasi, yung mga leaders natin are God-ordained. Sa Amerika, nagkakagulo sila. No ni Trump ba, no ni Biden or Biden, whatever, imangabak. Pero, whoever will be the president, it is still Jesus or the Lord ang superior. Kasi yung mga nandun yung mga leaders natin ni Duterte, I honestly did not vote for Duterte. Tati talaga nga butos ko kan kayat ko, aji kalaban na. Pero gapugarod na iso natin nangabak, then I have to abide, I have to follow, I have to respect. So sino man ti maging leader tayo, we need to follow, we need to obey. Pero ano nga ba yung benefits ng pag-obey? Number 1, obeying our parents in the Lord is right. It is always right. Laging tama yung pag-obey. Kasi they know better. They know what's best for us. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ephesians 6:1. So, our parents are God-given and God-appointed authorities in our lives. Hindi natin mapipili ang parents natin. Hindi rin naman mapipili ng parent yung magiging anak niya. Hindi natin mapipili yung isa't isa. Pero may purpose kung bakit dyan ka sa pamilyang yan, siya yung nanay mo, siya yung tatay mo. At damat ti time nga makungkunak, Lord, apay kasi ninanang ko, apay kasi nitatang ko, apay nagrigad lakad ti agpadakkel ninanang ken tatangen. Apay iya nga nagsukir ti tatang ko aya. Pero I will always remind myself nga at dati purpose na no apay. Apay nga tanga nga isuda pay lang tinanang ken tatang ko. Pero haang ko kayat nga panunutan nga sa bali tinanang ken tatang ko. Parang ganito siya. I'm at the time nga i-question ko no apay nga isuda, pero no panunutot nga sa bali lakuman, kaslang ko kayat. So meaning, parang hindi ko rin gugustuhin. Hang kung never, naibaga ko itibagi nga, apay nga kasi ninanang kantatang ko, pero never ko nga napanunot nga, nila ko makastuyan tinanang kantatang ko. Parang hindi, if I will be given a chance nga mabiyag manan, sila pa din yung gugustuhin kong maging parents. I want them to be someone better. Pero sila pa din.
Sabi ko, Lord, uray maiyanakak ti mamin ado, kayat ko isudalat ta, ni nanang ko, kanitatang ko latta, pero I want them na to become better. Pero hindi nga natin pwedeng baguhin, hindi natin mababago ang tao. Kahit tayo, hindi natin mababago yung sarili natin. So, ibig sabihin, it is always right to obey our parents. So, ubing, no yung magada aginaw, inaw. Magada aglaba, aglinis, agadal, hanpay ag boyfriend, sumunod. Kasi it is always right. Kasi sa bawat pagsuway natin, sinusuway din natin si Lord. Kasi nga si Lord, inordain na dagita nga parents, nga mangbantay, mangguide kanya tayo. Siyak pang panunutok mo, was there a time nga at dati imbaga ni nanang kantatang ko nga hangko sinurot? Maraming beses. Meron daw dalawa. Dahito ikat nasurok lang, ije Pastor Mi, idi, kunana, you have to obey your parents at all times. Every seconds. Amin nga ibagada, surutam. Pero meron lang dalawang bagay na hindi mo susundin or dalawang instance na hindi ka na dapat sumunod sa parent mo. Number 1, kung ang sinasabi nila is wala sa Bible. If it's not biblical. Pangalawa, kung ang sinasabi nila ay against your conscience at hindi na tama. Nimbaga na ni tatang kananang mo, ingka agtakaw tanoda kanan tayo. Susunod? Obviously hindi. Kasi nga, alam natin na masama yun. Gamno pagsaya atam di ibagbagana, we have to follow. Kapag sinabi, what if manangzarin ko na? What if no imbagana ni nanang ko, ang kapanagmikimismis sa dita? Sila kay agbagti dita, kala kay aguuyong. Ang mapanan, susunod hindi. Kasi obeying our parents is always right. Ano ang gagawin mo pag pinigilan kang pumunta sa church? Ako naniniwala ako na nadadaan naman lahat sa maayos na pakiusap. Sa maayos na pagpapaliwanag at nadadaan lahat sa dasal. Alam mo na tama yung pupuntahan mo, pero ayaw ng parents mo. Nisyak, ti madamag, susunod ako. Pero ipagdadasal ko na darating yung panahon na sila maaakay ko. Kasi kapag sinuway mo, nimbagadahang ka mapandita, tapos napan ka, tiagbati di panunod da, sukir nga anak dayta. Kaya susunod pa rin tayo. Pero ipagte-pray mo. Kasi hindi naman masama yung pupuntahan mo. So, obeying our parents in the Lord is right. Basta in the Lord. Kaya may term. Obeying our parents can be right, can be wrong. Pero if we obey our parents in the Lord, it is always right. Basta yung sinasabi niya ay tama, basta yung sinasabi niya ay hindi against your conscience, basta yung sinasabi nila ay hindi against the Bible, go, sunod. Pag sinabi, hindi pa naman ako sinabihan na bawal mag-boyfriend. Kasi lang ko nang nanggagawin ka dagi. Kalang ko nang nanggagkanyada. Kumbaga, awan ni nanang ko kanitatang ko during my age na 15 to 20 nga ibagbaga ni Auntie Ruby nga risky. Pero bago ako mag-16 ag nervyosa mat gamin nag 16 ka nga ikat ko may something na mangyayari sa'yo. So nga bago ag 16 kasi lang ay pampanunutang ala anya nga tati mangyari kanya to no 16 na. Tas nung time na yon amo ni Auntie Jane na may nanliligaw. Tapos, kasi na medyo may enjoy ko yung feeling na nililigawan. Pero hindi pa ako to the point nga kayat ko nga sarkanday dyan nga ako. Pero walang nagsabi sa akin na wag. Pero nag-decide ako para sa sarili ko na wag muna. So, medyo makarelate is part nga di ay. Pero,
nakikita ko din sa mga youth na na-encounter ko nga DIT talaga nga top kwada. Kasi parang nagdadala kasi yun ng tama, aminin naman natin, nakakakilig naman talagang ma-in love. Nakakakilig naman talagang magka-crush. Makitam di crush mo ngay ka talaga nga ako ngay, amumat nga, o tata, makitam lang nga online di crush mo. Tapos biglang nag-chat, hi, kunana, di, napahello ka mo. Parang, di ba? Pero we need to be guided. Guard and guide our hearts. And number 2, dako magpaiso ni Angel. Number 2, obeying our parents in the Lord. In the Lord dito eh. Laging in the Lord is pleasing to God. Nagdadala ito ng ngiti kay Lord. Nagdadala ito ng kasiyahan kay Lord if we obey our parents. So oftentimes, we obey our parents to earn their favor. Dangay kasukat na. Inka man aginaw. Balon ko garod. Ada na yun na garod yung balon ko. So parang may mga times na sumusunod tayo. Makikipag-bargain tayo, may kapalit. Load na pa yung garod So parang may kapalit. Pero we need to remember that we obey our parents to earn their favor and to avoid consequences. But if we do the otherwise, parang so dapat we have to obey them na wholeheartedly, yung walang kapalit. Na with respect. 'Di ba sa mga sa school. May isa nga nakwak kadagi ubing daytoy nga ikat. Jingay naging expression na yata nila no adangay ti ibagam kanya dati ibaon mo kat. +5 garod ma'am. Adda plus ko ma'am. Parang lahat may kapalit sa kanila. Lahat dapat may na reward. One, mai-boost mo't iti kwada, pero pag sila nasanay, hahanap-hanapin na nila yon. Kanyami, malagip ko idi ni Lulo, mahilig din siyang mag-reward. Nga, adati basit nga favor, adati imbaga na ta sinurot mo, ada nga iti kwa na kanyam ngay, ada nga iti gatangan na kati badom, parang may mga reward. Kaya ako nakuakmat nga talaga nga parang namomotivate ako na sumunod dahil may reward. Na hindi ko na alam kung sumusunod ba ako dahil nire-respeto ko sila or sumusunod ako dahil alam ko na may reward. Pero we need to remember that obeying our parents in the Lord ay nagbibigay ng joy kay Lord. Kaya we have to do it wholeheartedly. Maisingit ko lang DJ kwatatay. DJ favoritism and all. Panpanunutag kung may ganun akong feeling. I think I am so blessed ngahan ko nga naranasan nga talaga ti ko. Siguro because I'm always the favorite ngay. Kas madikam mo pero ang ko nga narik na never ijay balay nga I am the least. Parang feeling ko I'm always the best. Ngam medyo nagka-conflict kami kanya ading ko nag-open isuna. Na parang ang pakiramdam pala ng kapatid ko kat sika nga kanayon ti kwa. Sika nga kanayon ti kasyay, sika nga kanayon ti nasingpot, sika nga kanayon ti nalaing, sika nga kanayon ti kwa. Dimbaga na di jay. Parang, wow, parang ganun pala niya ako nakikita ko na. Pero, ganun pala yung pakiramdam niya. Iso nga bawbawyok no na doma. Sige, si kalatan tinapintas, basta siya nasing putak Parang, pa joke. Pero, sige, no kapintasan si kalatan. Bagi mami nga kinapintas, basta bagi amin nga kinasingpot. Siya iti joke ko kanya na, kasi ganun pala yung feeling niya. Pero, ubing kami, parang, lagyan gamin iso na dyan ni mama hanggang 5 years old suna, tas 5 years old nung inuwi siya. Kat idi barbaro pa yung iso na dito ikat, parang siya naman ang apple of the eye ni lolo. Pero never ko naman na feel, kahit ko nga mangag ko man ni Angel, never ko nga na feel tinagselos ijay ading ko.
Parang kahit na nakikita ko na gamin naawata nga inaudi. At saka nung dumating na din yung mga nung mga pinsan ko na mas bata, kasi siyang inauna, never ko nga narik na talaga tinagselos. Parang balbalikak di jay, siguro ti panunot ko gamin, I have this nga mana nga. Parang masyado kong dinibdib yung pagiging ate ko, nga dapat agselos, kasi imun una nga napasarak amin nga kinasayaat. Kumbaga di dyan makikitak tatano adati ko ada. Parang never ko nga, no aggugudwa kami idi timakan. Idi shakti high school, kat elementary dapay kat. May isa lang kanya. Tapos bagi dajay ad-ado, parang ganun. Pero hindi ako nakaramdam ng jealousy kasi napampered na ako nung bata ako. Nariknak amin, as in. Kaya, kaya't ko nga maawatan dagitay inauna, nga maawatan da ko mati agadi. No kus pagaring yung kumatatta, tas into no makita da ni ading da, apin ado kanya na, apin nga kwa, parang bakit mas pinapansin siya? Dapat ma-feel tayo nga ading. Nga no ading, haan nga pagsilosan. Di ay, ay bagi amin ni inaudi. Bagi na. So, di kaya't kung mga mai-share kada gijay pada nga inauna or nga adati ading na nga amo tayo ti agadi. Ganon talaga. Kasi nauna ka na, inauna ka. For sure, gaputa inauna ka, bagim amin nga nasaya at idi. Bagim amin nga atensyon. Kaya parang hindi ko na, kasi kung nakakasta, idi ubingak, awan pa mo panunot ko, malay ko ba kung paano nila ako trinato noon. Pero alam ko, kanramdam ko na ako yung pinaka-special. Tatadisimbang po, dagijayin inaudin, dimtang dagiin inaudin, then I have to give way. Hindi na ako isang ako kanakot, never, I honestly ko na, honest to goodness, wala akong maalala na nagselos ako kada gijaading ko nga talo. Wala rin akong maalala na pinagselosan ko yung mga pinsan ko. Iti attention ni lolo, kan ni lulak, or even kada antik. Kasi talaga, no Christmas idi, pretzel kan, yung nag-iregalo dahil, bas-basit kanya. Dadakal dagi-ading ko, pero hindi ko na-feel na kasi alam ko na natapos, parang manika mo, pero siguro, the sense of being the panganay. Tsaka macho ka. No makuakpay nga kwakot, I mean, I can share. Pero barter, gasay. No kaya't kumadyat ang kanon na di dumawatak. Parang ganon. Iso nga, diay, kadagijay panganay, kadagi oreha nga panganay, dagijay adda-adding na, we need to understand, nalpasamon, ipasamon. We need to understand na, siguro adda talaga apple of the eye ni nanang, kasi ako din teacher akpay niya, pero hindi naapektuhan ang grade niya. May apple of the eye ako, it's either dahil siya ang pinakamabait. It's either siya yung pinakakawawa. Ganon siya. Kasi, kung nangaykat, ada ba favorite student ko? Adda. Pero yung favorite student ko na yan, yun yung pinakamabait. Yun yung pinaka-sweet. Kasi lang ay i-reciprocate ko lang dito, tad ng attention kanya. Pero that doesn't mean na affected yung grade niya. Ada ba ti favorite ko nga ubing nga talaga nga kwa? Kasi parang feeling ko kawawa siya. Ada ti estudyante gamin nga parang indigent siya the last year. Medyo inlimod ko lang talaga nga intadya regalo kanya. Ang kumat kaya nga regaluan isuda amin idi December. Iso nga nagpili ak lang talaga nga indalan ko nga kwa talaga palihim kong binigay sa kanya. Kasi parang hindi ko kaya silang regaluhan lahat. Pero parang feeling ko kailangan niya. Parang feeling ko may isa na nagsiselos. Nga umasiasidag mo niya ubing, very sweet mo ton. Tapos, minsan sinabi niya, ni kwamanan.
ni kwamanan ko. Pero DJ nga ubing nga agselselos, idi February, Valentine's Day, naregaluhan na kami. Nga teacher na. Kunakot medyo na konsensya. Siguro, adagi feeling na nga talaga nga narik na namot nga. Kasi yung batang yon nga kwa, nga medyo kasla kakaasimot pa nagbiag na, nasingpot nagagot, iso nga feeling ko, parang she deserves to be rewarded. Kat nga maang nga nalaing. Talaga, nahirap din siyang magbasa. Kat no kasi nga, ikakti attention na nga kasla kayat ko pabasa. Hindi may isa medyo kasla agkwamot. Kasi magkaibigan sila. So nga di ay, itinanang siguro, and tatang, we need to be careful na hindi tayo pa obvious nga kwa. Tauray ti kakabsat ko, marik na talaga di inauding nga kaslahay sutihan ko kay kayat. Tadagi lalaki ti mas kay kayat ko. Parang gamin feeling ko naman kaya niya. Strong gamin di inaudi mi. Dagi jay duwa nga boys, medyo dagi talaga ti natarakan ko. So, ang masashare ko lang, kahit hindi ako parent, as manang nga naging parent, siguro we need to be careful. As nga maantay nga maiparik na nga dati favorite tayo. Basta ang lagi nating tatandaan, obeying our parents in the Lord is pleasing to God. It is always pleasing to God. It brings happiness and joy and smile. And number 3, last, obeying our parents in the Lord is beneficial. May balik. Kahit hindi ka nirewardan ng nanay at tatay mo sa pagsunod sa kanila, pero may balik. Sabi ng Ephesians 6, 2-3, honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Unang commandment na may promise. May balik, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. If you want to have a long and happy life, honor your parents. So kaya na nga sawan nga Rosarin, natay tinasapa da ito nga ubingan na ba honor ti parents na. Hindi naman siya ganon. Hindi siya ganon. Pero if you want to have a meaningful life, gusto mo ng mahabang buhay na masaya, na makabuluhan, you have to honor your parents. Medyo dito ko nakakastakot, Lord, medyo sablaya dito eh. May mga times kasi na I dishonor, lalo ni tatang ko, ta syempre iso ti kadwak. 3 taon ko palang nakakasama yung tatay ko. Tanag-abroad ni tatang ko when I was 4 or 5 years old. Manipod di 4 years old or 5 years old akon. Abroad, awid, basit. Abroad manan, awid. Abroad manan, awid. Parang ganon. Ngayon, eto lang taon na to, na I am 31, idinagawid at di 2017. Daytoy lang nga taon nga may isa nga balay in 3 years. Di kay siguro diretso nga pa nagkadwami idi ubingak. From initawan nga na iyanakak, aging gana idi 5 years old ak. Si 5 years old ata ako nung nag-abroad siya. So, sa 1-5. So, 2 taon pa na magsasama kami, maartapan ng DJ childhood memories ko. Kat idi ubingak, kasla ni Madel, I am also a papa's girl. Kasi medyo may pagka-boyish ako. Kan amo nga ko talaga, ni tatang ko, mas kaiket ko kadwangam ni nanang ko. Gamin ni nanang ko is nagger. Ni tatang ko gamin mo ti dabait-baitan type. And never kong ma-recall nga nabautak or napagungtan na. Parang kumbaga ti warme lang katatta lang. Tatapay din nga bakit ako. Kunang hikot, ala Lord, agwas basolak ba? Baka I will not live a happy life na kasi I am dishonoring my father. Pero tinaging comfort kanya kat, obey in the Lord. Ngam no obey na wala si Lord. It's not. Iso nga dito yung comfort, pero hindi ko ibig sabihin na Ay, honestly, sungsong bata ni tatang ko. Gamino na duma talaga, tiri-tirti ko na. This is from the. Awang kanwar aramidan na nga madi. Ngam nakainom. Ang kanwar aramidan na nga madi, tamo na nga iyawid ti bagina. Pero, di ba ang tirubing no nabaratak na itatang ko no nakaiwalangan na ijayon. Hindi niya kaya yung sarili niya.
Kat, kuna ay kat, ala, dishonor ko ba ni tatang ko every time nga song batak? Or dishonor ko ba ni tatang ko every time nga pagpagungtak? One. Kasi always, sabi ni Lord eh. And with that, Lord, sorry. Kunak, sorry. Ngamkas lang ko ngay ma-verbal ka ni tatang ko ngay tiag sorry. Hang ko nga ang ko maiko kanya na siguro tibain ko. Kumbaga ako nakat, ala Lord, naglaing ang agsaoy ti sango ti tao, pero kanitatang ko ba, maikukak ba di love? Pero God knows. God knows how much I respect, honor, and love ni tatang ko. It's just that, hang ko ma-show in action, dahil nga meron din siyang pagkukulang. Pero, again, obey our parents in the Lord, because it is always right. It is pleasing to God, and it is beneficial. If you want to have a long, happy, meaningful life, honor your parents. No questions asked. Dalawang instance lang na hindi natin i-obey ang parents natin. Kapag ang sinasabi niya ay against the Bible, at pag ang sinasabi niya ay against your conscience. Basta kapag yung practical lang, ti parents mo, ayaw kanyang papuntahin sa church, honor. Pero pray. Samahan mo ng pray. Tapnuhan na kabagaan nga tangkan ulo. We need to have a good testimony sa ating bahay bago tayo makapag-reach out. So, yun lang po yung sharing ko and how I really pray nga naawatan ti ubing, diba? Dagiti ubing ni Weng and Aliyah. Honor and obey your parents. It is always right. It is always right. So, do not disobey. Do not rebel. Kasi ang mga rebelde, dun lang sa bundok. Wala dito dapat ang mga rebelde. Oo. So, let us not also rebel against the authority. Let us just follow na kung nada nga social distancing, anti-question na abay nisik. Dahil soldado nga, men in uniform ko nga face mask, face shield. Tapos, so dapat awan ti face mask and face shield da. No na duma, abay ni makita laday ta nga soldado, tabagbaga nga tal talaga. So, wala tayong magagawa. Hindi natin sila accountability, pero sila accountability nila tayo. No nagkamali da, nagrigat niya, nadumaming kanya amin, medyo may pagkapalaban din na, abay di nga soldado, tama nga naka-face mask, tapos ibaga-baga na nga-face agsita-sita, tapos, kaya ang ano doon, if you are the authority, if you are the leader, make sure na, practice what you preach, bago mo i-correct ang isang tao, dapat ikaw okay ka din. So, diyan lang, and let us obey and honor our parents. Sa mga anak na walang parent dito, let us continue to pray. Sa mga nanay na wala yung anak, let us continue to pray. Effective yung laying on of hands and praying for them. So, sa mga nanay na nag-i-struggle to discipline their anak, lalo ni Risa, tima ko na gamin kat ko. Pero tama yun, barkadaon jay, anak. Tapno ag-open kanyam. Pero ang napapansin ko, yung mga anak, mas open sila sa ibang tao kaysa sa parents. Makapag-open na nga iti sa bali, pero tinanang daket adabainda. Hindi kasi ako hanamanan makarelate di, tata syempre ako ninanang ko. Pero kasi sa bahay, nag-o-open ako kani auntie. I mean, na-open ko yung crush, na-open ko yung, nag-chat ni Kastoy, kanya kay Ramidag auntie. May mga ganong mga hunuan no, ada isang sangit mo. Pero siguro, sa mga anak, let us try to reach out sa mga nanay. Sa mga nanay din, reach out to your anak. Kas lang agbarkada. Ngamin nga kita, hindi ka lalang agbarkada ngay. Nga, ninanang pa itimang potion nga, sige, entertain him day tagar-arong kanya. Anya nga iti ko na nagyagar-arong kanya.
kinikilig ka, o pati ninanang mo, kinikilig mo tan. Diba? So, ganun yung, yung, dayta mo timay sang ako, gamin, adadagi estudyante nga bara feeling da, hindi mga makawawa, dayta no boyfriend since birth, baka kasyay tikwada. Pero, parang may gustong magkwento, ngamga po, idi, kaslangay amo na nga ako mabain sa amutan kanya, songahan nga, ag-open. Kaya ako minsan, siya kunti mang kwa kanya da, para ag-open da. So, there, practical tips. Basta let us not forget, Ephesians 6:1-3, honor your parents if you want to have a long, happy, meaningful life. Amen. So, let's pray. Yes, Lord God. Lord, thank you for your word. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, ang kahalagahan ng pagiging parents, ng pagiging anak. Thank you, Lord, for reminding us to always honor our parents. Lord, sorry if may mga times that we dishonor them, may mga times na sinasagot namin sila, may mga times na dinadabugan namin sila, may mga times na hindi namin sila sinusunod, Lord God. Lord, help us, Lord God, to always be reminded, Lord God, if you're in your word, Lord God, that we have to honor our parents because it is always right. Ito yung laging tamang gawin. Ito yung nakapagbibigay, Lord God, ng kasiyahan sa'yo. And that this would bring much reward, Lord God, in our life dito sa mundong ito. Lord, help us, Lord God, to submit and obey our parents, even yung mga authorities, Lord God, in our community, sa school man, sa trabaho, sa aming komunidad, Lord God. Help us, Lord God, to submit to them and to obey them, Lord God. Lord, may this be a testimony, Lord God, kung paano mo kami binabago at patuloy na babaguhin. Lord, I pray sa bawat pamilya na nandito, sa bawat anak na nandito, sa bawat mga magulang na naririto, Lord God. Bless our household, Lord God. Lord, ikaw nawa ang maging sentro, Lord God, ng bawat tahanan ng mga nandirito, Lord God. Lord, nawa sa bawat pakikipag-usap, sa bawat pag-interact namin sa isa't isa, Lord God, magmamanifest, Lord God, yung love, magmamanifest, Lord God, yung gentleness and patience, Lord God. May, Lord, the fruits of the Holy Spirit, Lord God, ang mas manaig, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for every household, Lord God, that you will be the light and the very foundation, Lord God. Lord, we thank you for the lives, Lord God, of our parents. Thank you for the life, Lord God, of our father, Lord God, who serves as the provider of the family, the haligi ng tahanan. Thank you, Lord, for the lives, Lord God, of our mothers, Lord God, who serves as the light, Lord God, yung guidance, yung counselor, yung comforter ng pamilya, Lord God. Thank you, Lord God, also for the lives, Lord, of the children. Nakatulad ko, Lord God, nakatulad naming lahat, Lord God, who brings joy, Lord God. Totoo nga na ang isang tahanan, Lord God, na merong isang bata, Lord God, nagdadala ito ng kakaibang tuwa, ng kakaibang kasiyahan. Lord, we pray and declare, Lord God, that you continue to mold etong mga batang ito, continue to train them, continue to remind them, Lord God, of who they really are sa harapan mo, of who really they are sa mga magulang nila. I pray, Lord God, na maunawaan namin lagi, Lord God, ang bawat turo ng aming mga magulang. Lord, I pray for Angel, Lord God. I pray, Lord God, na at sa katulad niya pang ibang mga kabataan, Lord, remind her. Patuloy mo po siyang i-remind, Lord God, na she will always be the favorite. She will always be your apple of the eye, Lord God. I pray na maramdaman din niya yung sense of responsibility, Lord, bilang ate, Lord God, sa kanyang mga nakababatang mga kapatid, Lord God, na hindi siya makikipagkompetensya, Lord God. Bagkus, Lord God, magiging katulong siya, Lord God, ng kanyang nanay, Lord God, in guiding, Lord God, yung mga nakababatang mga kapatid niya. I pray also
sa kanya at sa iba pang mga kabataan, Lord God, ngayon na narinig nila yung word mo, Lord God, let them be guided by your word, Lord God. Let them be guided by your light, Lord God. Tulungan mo po sila, Lord God, na sumunod, Lord God, hindi sa kanilang puso, bagkus sila ang susundin ng kanilang puso. Lord, yes, we know, Lord God, na they are, Lord God, dun sa mga age, Lord God, na risky, Lord God. But I know and I believe in my heart, Lord God, na kahit na nandun sila sa stage na yon, if they are guided by you, guided and guarded by your word, Lord God, never po sila na mawawala, Lord God, sa right path. Lord, continue, Lord God, to guide and guard them, Lord God. Lord, we pray and declare, Lord God, salvation for the whole household, Lord God, ng mga nandito, Lord God. Lord, we pray na sa lahat ng mga bahagi ng pamilya namin na wala pa dito, na hindi pa namin nakakasama, we pray, Lord God, that you meet them, Lord God. We pray, Lord God, that they will also hear your word. We declare salvation, Lord, in every household. We also pray, Lord God, for good health. We pray for healing sa mga kailangan ng healing, Lord God. We pray, Lord God, that we will always be healthy physically, Lord God. Lord, we pray also for restoration. Ano man yung kinuha ng kaaway, it will bring back to us 1,000-fold, Lord God. We pray for, Lord God, guidance and protection, Lord God. We also pray for love. We also pray for unity, Lord God, within and among our family and within and among the church, Lord God, in our community, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, that in every decision making, Lord God, that we will make, Lord God, ikaw lagi yung magbibigay ng strength and wisdom sa amin. Lord, we also pray sa lahat ng mga tao na nakakasalamuhan namin, Lord God. Lord, nawa, Lord God, ikaw ang makita nila at hindi kami. Lord, we pray for our spiritual family, Lord God. Praying for our leaders, Lord God, continue to bless them, continue to ignite the passion na meron sa mga puso nila para pagsilbihan ka through your people, Lord God. I pray, Lord God, na every time, Lord God, na mapapagod sila, let them be reminded, Lord God, that they can always find rest in you, Lord God. Lord, I pray na every time na napanghihinaan sila ng loob, Lord God, ikaw ang magpapalakas sa kanila. Lord, we pray, Lord God, for blessings, favors to be upon them, Lord God. We also pray, Lord God, for Pastor Michael, Lord God. Lord, we pray, Lord God, na you will always be, Lord God, you will always be with him in every decisions that he will make, Lord God. Lord, we pray, Lord, na kahit saan mo pa siya dalhin, Lord God, we declare that he will always be fruitful, Lord God, that you will always use him, Lord God, in every way in advancing your kingdom. We also pray, Lord God, na kung magkakaroon man kami ng panibagong leader, Lord God, it will be, we can work with him, Lord God, hand in hand in advancing, Lord God, your kingdom in this community. Thank you, Lord God, for everyone. Thank you for the lives of everybody, Lord God. We honor your name. We declare your greatness and awesomeness in our lives, Lord God. We bring back all the glory, honor, and adoration to you and you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.